let's go straight to the point. Okay, Risa Hontiveros versus Vice President Sara Duterte. Okay? Lately talagang matindi ang naging bangayan, at maraming mga opposition vlogger na nagkomento na pare-pareho sila na nagsabi na nasa panic mode daw si Vice President Sara. Nasa panic mode. Kasi ano daw yung malalayo yung mga sagot, may mga diversion, gano'n. So, at the sign of panic mode, okay? So, doon naman pero si Pelosi pong mama ay opposed doon sa ganung sa impression nila. Ibang insight ko. At kasi nangulikta naman ako ng data from the past, at like what I said, ang trade ko ay gifted ako na bumasa ng tao, okay? Si Sara Duterte, na pinagmamasdan ko yung kanyang body language at saka yung kanyang mga gesture na, you know, I can sense that on the back of her mind, make sure you do a good job. Baka yun, idapis lang ha. Make sure you do a good job. Baka idapis lang yan. Yun, okay? Alright, let's break it down. Okay, may kasabihan na ang demonyo daw ay takot sa kapwa demonyo. Okay, that's a question. Kaya ba din yung tapatan ang yung evil nyo, ay kaya nyo ba itapat sa evil nung kalaban nyo? That's one. Si President Digong Duterte na nagsasabi, wala siya kinatatakutan maliban dito sa kanyang anak. Yun, you have to consider that, okay? At saka ang mabigat ngayon, alam mo naman ang social media, madaming wag the dog nga wag the dog na magte-trending isang bagay na halimbawa may corruption na matatakloban na yun dahil patong-patong na. Okay, madali lang makalibot ng Pilipino, hindi po, dahil mamanipulate tayo. Hindi tayo nakakalimot, madaling matakloban na mamanipulate. So, pag natakloban ng issue yan, yung confidential fund at nakapahinga si Sara, ay that's it, baka balikan kayo. Ang bilis niya nakabalik nakagawa na agad ng ng diversion na yung mga dalawang batang aktivista ay nahuli. At hindi nyo connected din yun na i-justify yung confidential fund. So, pagmasdan ninyo yan. Anyway, so banggitin ko lang to, at I'm sorry sa aking mga at ay ako tagahanga ng mga opposition vlogger. Kaibigan ko to, si Armandin. Yan, panoorin niyo yan. Si Armandin Nocom, napakaganda ng background dito, kaya very reliable ang mga information dito. Okay, si Attorney Toto Kausing, engineer ngayon, pero attorney siya para sa akin dahil napakagaling nito si Attorney Kausing. Si ano pangalan no, si Isguera, Richard, Isguera, yun napakagaling din doon. Ano yun, yung ano ba yung show niya? Anyway, so yun, okay yun, ano yun, panoorin niyo yun, magaling din yun. Etong si Enzo Recto, yan, okay, magagaling yan. Yung apat na yan ang ating papanoorin. So anyway, balikan natin. So kaya lang sila ay naniniwala doon sa may mga nasa panic mode daw si Sara. Ako naman ay sa parting bagay na yun ay hindi ako naniniwala doon, okay? So, yun naman ang wala ko siya sa panic mode. Maniwala kayo sa akin. Anyway, during that time nung kaya Binay, ay effective si Binay dahil hindi nila tinantanan. Dire-diretso ang atake, hindi nila pinahinga. Okay? So, ang wala counter attack si Binay dahil dire-diretso yung offensive. You know, at yan ang naging maganda. So, at the same time, at very meron silang may allied ano pangalan si Trillanes, di ba? Sinuportahan siya nung magaling na abogado. Itong makapili ba rin ba to? Si Cayetano. Oo. So, at hindi nila tinantanan, okay? Sa simula hanggang sa huli. Anyway, so meron din namang intention sila na nakatulad ni Cayetano na gusto niyang para publicity rin yun sa kanya na kunyari siya ang against sa mga corruption, di ba? Yun ang doon may mga kanya-kanyang interest din naman yung sina Cayetano na kaya
kaya sila nagtatatahol doon. O sayang yun napaka sensation yun talaga at dinrag nila hanggang sa eleksyon. So yun, okay, anyway, we're gonna have a short message. Ang message natin dito, ang pinupunto natin dito ay pagka yan kung gusto mong patayin ng kalaban, hindi ko naman sasabi literal na patayin. Kung gusto mo talagang pilayan, ay wag mong titigilan, okay? Wag mong bibigyan na makapagpahinga. Parang boxing yun Pagka nakapahinga, okay, na save ng isang round, ay talagang baka magkaroon niya ng second win at ikaw ay babalikan. At ikaw naman ang pagod na at exhausted ka. Dahil inilabas mo na yung mga energy mo Kailangan dyan long term. So yun lang ang insight ni Pilospong Mamay. At I guarantee na yun si Sara. Hindi ho siya nagraratel. Medyo pa sila kaya dado ko doon sa sa panic mode daw. Panic mode. So how long? Okay? Ay usong-usong ngayon yung mga wag the dog, yung redirection. Okay? Ibang isuswitch nila sa ibang subject. Okay? Ang energy ng mga Pilipino naman ay madaling kasabihan na madali daw makalimot. Hindi mo madaling makalimot. Madaling ma-manipulate. Yun. Oo, at iba na namang subject minsan katulad meron tayong Robin Padilla. Ayan naman si Robin Padilla. Si Robin Padilla talaga ang toxic, okay? Ang China Boy, ang pangalan niya ni Robin Padilla. China Boy ang tawag sa kanya. Oo, lahat ng talaga nga yun ang wag the dog talaga. At pagka yung makikitang maargabyado ang China ay talagang kunyari kukontrahin niya ang Amerika, bakit ba itong si Robin Padilla hindi na lang pauwiin dito? Bakit yung asawa pa niya doon pa manganganak sa Amerika? Ay yung pala naman galit na galit doon sa Amerika, hindi naman sa kung yun very hypocrite naman tong mga politiko natin, okay? Ay Mario Joseph. Anyway, walang may gusto manood kay Robin Padilla pero hindi naman nila kayang pigilan. Si Robin Padilla nandoon. Kasalanan daw ng mga bobotante. Pero hindi ho kasalanan ng bobotante. Dahil meron itong lately issue yung si Chong, yung Attorney Chong, okay? Ay meron ho inilalabas na ng mga ebidensya na yung SD card yun na may kasalanan. At yung paglalagay ng mga ng mga hindi qualified na kandidato ay parte ho yan ng mind conditioning. Para maniwala ang tao na hindi namin kasalanan, kayo bumoto diyan. Pero totoo diyan hindi. May pakinabang diyan dahil magiging aso nga yan ng naglagay sa kanya So anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. I'll see you in my next vlog.